Grabeng aksidente ang nangyari kaninang madaling araw sa Muñoz, Nueva Ecija. Nagkarambola ang isang bus, isang oil tanker at isang motorsiklo. 9 ang nasawi at 9 na iba pa ang sugatan. Live mula sa Muñoz, Nueva Ecija, may report si Dante Perelio. Dante? Yes, Jessica, pasado alas 11 nga ng umaga kanina nang unang may alis sa kalsada yung naaksidenteng fuel tanker. Makalipas naman ng halos 2 oras ay naalis na rin yung kasalpukang bus nito kung saan 9 nga ang nasawi at 9 na iba pa ang nasugatan. Di maitago ng mga kaanak na ito ang hinagpis sa aksidenteng kumitil sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Nueva Ecija. Isang bus, oil tanker at motorsiklo ang nagkarambola sa barangay Bantok sa bayan ng Muñoz kaninang madaling araw. Wasak na wasak ang harapang bahagi ng Victory Liner bus at ang fuel tanker ng abutan ng GMA News. Nakataob naman sa gilid ng kalsada ang nadisgrasyang motorsiklo. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga pasahero. May tumilapon palabas ng bus, mayroon ding naipit. 9 ang patay kabilang ang driver ng bus at 5 pasahero. Patay rin ang driver ng tanker. At ang mag-asawang nakamotorsiklo na una raw nabangga ng bus. Sa investigasyon ng Muñoz Police, mabilis daw ang takbo ng bus habang tinatahak ang southbound lane ng Nueva Ecija, Cagayan Valley Road. Mula Tuguegarao City, papunta sana itong Cubao. Sa madilim na bahagi ng kalsada, bumulaga umano ang motorsiklo sa harap ng bus. Tinangkaraw ng bus driver na umiwas, pero nabundol pa rin ito ang motorsiklo at tumilapon ang 2 sakay nito. Tiyempo namang parating ang tanker sa northbound lane, kaya nasalpok nito ang bus. Ang nakaligtas na konduktor ng bus, ipinagtanggol ang kanyang driver. Basta nalaglag na lang ako bigla sa upuan, sa tinutulugan ko. Siyempre pagbangon ko, nakita ko mga pasahero sa gitna. Hindi pwedeng antukin yun kasi mahaba na yung tulog niya, tapos hindi naman po agad nagmaneho yun, nagkape pa, nag-CR. Marami pa siyang ginawa, nagbarya ng mga pasaheros, nagbilang ng mga pasaheros. Kaya sa tingin ko, yung San Jose to Muñoz, hindi antukin yun. 9 na iba pa ang sugatan sa aksidente na isinugod sa iba't ibang ospital. Nagulat nga ako eh. Ayan na, mamatay na tayo. Ako nga sa driver ko eh. Mabilis ang takbo ng bus. Pero kami, mabagal lang kami, kargada. Pagising ko nga, sa baba na ako. Tapos nagkakagulo na sila. Tumalo na po kami sa mga bintana na basag para baka sasabog na po yung bus eh. Kasi tumagas na po yung mga gasolina. Kaya lumabas na po kami doon, tumalo na kami sa mga bintana. Ayon sa pulisya, accident-prone area talaga ang lugar. As to the number of casualties, ito yung pinaka-grabe. Saka yung damage to property na na-incurred ng mga sasakyang involved. Yung civil liability ng owner ng parehong sasakyan, if ever na mapatunayang mayroong pagkukulang yung driver nila, although patay na, sila ang mananagot sa civil liability. Pero as to the criminal, extinguished na yun kasi namatay na kung may kasalanan man yung driver ng Victory. Dahil parehong namatay ang driver ng bus at tanker, maaaring magsampa ng kasong sibil ang mga kaanak ng mga biktima para makakuha ng danyo sa operator ng bus at ng tanker. Dakong hapon na nang may alis sa kalsada ang mga nagkarambolang sasakyan at nailipat ng maayos ang 40,000 litro ng krudo at gasolina mula sa nadisgrasyang tanker. Jessica, karamihan doon sa mga na-ospital ay nakalabas na nga, maliban na lamang doon sa 2 na kinailangang ilipat sa may ospital sa Cabanatuan dahil na rin sa malubhang pinsala sa ulo at bali sa balikat. Jessica. Dante, paglilinaw lang, ano ang nangyari doon sa mga sakay ng motorsiklo? Jessica, dead on the spot yung mag-asawa matapos nga unang mabundol nitong humahagibis na Victory Liner bus. Okay, kasi iniwasan niya, kaya naman siya daw sumalpok dun sa tanker. Tama ba? Tama, Jessica, pero sa pag-iwas nitong Victory Liner bus, ay nahagip pa rin niya yung mag-asawang sakay ng motorsiklo. Okay, bakit sinasabing accident-prone itong lugar na ito, dyan sa Muñoz? Jessica, kasi yung kondisyon ng kalsada rito ay medyo madilim at bukod dyan, doon sa bahagi na malapit na nagkaroon ng aksidente ay medyo pakurba nga ang kalsada. Kaya minsan parang medyo blind side o blind spot yung area na yon. Kaya kailangan
dahan-dahan at maghinay-hinay kung sakaling dadaan ka rito, lalo na kung gabi dahil wala ring ilaw doon sa paligid ng kalsada. Okay, so ang solusyon siguro dyan, dapat maglagay ng ilaw, tama ba, Dante? Tama, Jessica. Kanina nakausap natin yung Vice Mayor dito sa bayan ng Muñoz. Bukas na bukas rin daw ay magpapasa sila ng isang resolusyon kung saan nga ay maglalagay sila ng mga signage, gayon din ng mga ilaw para daw maging ligtas na itong lugar. Okay, kasi kung na-establish na nilang accident-prone pala yan, dapat noon pa lang nagawa na yan ng paraan, di ba? O ng solusyon. Tama, Jessica. Actually, yearly, sa pagkakakwento sa atin ng mga residente rito, ay marami na raw talagang aksidenteng nagaganap dito. Yun nga lang, ito na raw nga yung pinakagrabe. At sa pagkakataong ito nga, ay talagang kikilos na raw itong lokal na pamahalaan para pagtuunan ng pansin yung kalsada rito, Jessica. Okay, maraming salamat, Dante Perelio.